Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6961-6980. Kabanata 6,961 na naghahanap sa matandang lalaki na nakasakay sa isang crane, sumimangot si James. Sino ang matandang lalaki? Sumagot si Morgoth, nagranggo siya ng pangatlo sa gitna ng 5 mga emperador ng landas. Tinawag siyang Emperor Cosimian at kinokontrol ang Gate of Virtue. Mag-ingat ka, James. Siya ay isang tuso. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa kabutihan at katwiran, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kasamaan at panlilinlang. Siya rin ay napakaskimang. Huwag mahulog sa kanyang bitag. Nagpakita si James ng isang naguguluhan na ekspresyon. Ang matandang lalaki na nakaupo sa itaas ng crane ay hinampas ang kanyang balbas, tumingin kay James at nagpakita ng isang mabait na ngiti. James, o tatawagan kita ng 49. Tahimik na tinitigan siya ni James. Pinuri ng matandang lalaki, may kabuoang 5 na piling. Gayunpaman, ikaw lamang ang nagsama sa 3 kayamanan. Nalampa mo ang aming mga inaasahan at gumawa ng isang pangalan para sa iyong sarili. Si James ay nanatiling walang malasakit sa kanyang mga salita. Bumantong hininga ang matandang lalaki, pagkatapos ay nagtaas ng isang nagniningning na pendant ng jade. Alam mo ba kung ano ito? Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay nagsabi ng telepathically, iyon ang kaluluwa ng kaluluwa. Natatakot ako na kaibigan ka, si Wesley, ay mayroon na. Pinutol siya ni James, na nagsasabing, manahimik ka. Masigasig kang manipulahin ang aking pananaw sa kanya. Sa palagay ko mas tuso ka kaysa sa kanya. Si Morgoth ay nagretort, nonsense. Wala sa mga landas na emperador ang mabubuting lalaki. Kung naniniwala ka sa kanyang kalokohan, ito ay. Agad na pinigilan ni James ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth sa kanyang likas na enerhiya. Pagkatapos, tiningnan niya ang kaluluwa ng kaluluwa at tinanong, isa ka ba sa mga emperador ng landas? Ang matandang lalaki ay hinampas ang kanyang balbas at nag-shock, sa wakas ay nagsalita ka. Mabuti, hindi ka nagsimula ng isang away sa sandaling magkita kami. Ipinapakita nito ang iyong katalinuhan na higit na malampasan sa loob mo. Bago makapagsalita si James, nanginginig ang kanyang katawan ng hindi sinasadya. Maliwanag, ito ay ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth na nagprotesta laban sa pahayag. Sinabi ni James, ipakilala para sa iyong sarili. Hindi ako maabala upang alalahanin ang mga pangalan ng mga emperador ng iyong landas. Tumango ang matandang lalaki at sumagot, maaari mo akong tawaging Emperor Cosimian. Hindi ba ako binanggit ni Wesley sa iyo? Nagkibit balikat si James, hindi sinasagot ang kanyang katanungan. Kung gayon dapat mo muna siyang kausapin. Biglang pumala si Cosimian sa kanyang kamay at itinapon ang pendant ng kaluluwa kay James. Nahuli ni James ang kaluluwa ng kaluluwa, at agad itong naglabas ng isang nakasisilaw at maliwanag na ilaw. Sa susunod na sandali, lumitaw si Wesley sa harap niya. Masaya pa rin siya tulad ng dati ngunit nasa loob ng isang mahiwagang puwang. Nagkita ulit kami, James, sabi ni Wesley na may malabong ngiti. Nagulat, nagmadali si James na tinanong, nasaan ka? Sagot ni Wesley, mabuti ako. Kahit na nakulong ako, hindi bababa sa hindi ako nahulog sa mga kamay ni Emperor Kadir. Sumimangot si James at tinanong, kaya, kasama mo ba si Taichu? Huminga ng malalim si Wesley at sumagot, oo. Mukhang nakilala mo si Victor. Nakakuha ka ba ng anuman matapos ipadala ni Taishi ang iyong Zen sa mundo ng Taishu? Nagulat na nagtanong si James, paano mo malalaman ang tungkol doon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,962. Wesley ay nag-click sa kanyang dila, alam ko kung gaano ka matigas ang ulo. Ngumiti si James at sinabing, nag-aspeto ka na ng daan para sa akin. Nakita mo ba ang kasalukuyang sitwasyon?
Si Wesley ay nanginginig na walang magawa, hindi. Sinusubukan naming pigilan ka na mahulog sa gayong kapahamakan, ngunit ikaw ay isang tao, hindi isang tool na kinokontrol namin. Hindi ka namin maaaring manipulahin ayon sa nais namin. Panipi. Medyo hindi nagsalita si James. Dapat ba akong umiyak o tumawa? Marahil ay dapat kong pasalamatan sila sa kanilang mahusay na balak na pagsisikap. Tinitigan ni Wesley si James at sinabing, wala akong oras na naiwan. Hayaan ang habol. Upang malampasan ang sitwasyong ito, mayroon kang tatlong mga pagpipilian. Si James ay nakinig ng mabuti, sabihin mo sa akin. Ipinaliwanag ni Wesley, ang una ay ang gumawa ng isang matapang na hakbang upang isakripisyo ang isang bagay na hindi gaanong mahalaga para sa mas malaking larawan. Nag-squint si James at tinanong, mangyaring ipaliwanag. Malinaw na sinabi ni Wesley, sa lakas mo at ng iyong asawa, kayong dalawa ay maaaring talunin ang lahat ng mga masasamang puwersa sa 40th Heaven. Gumawa ka ngayon upang patayin ang mga sekta ng Orthodox na nakatakas at Morgoth habang mayroon ka pa ring oras. Kung kinakailangan, maaari mong makuha ang mga ito at maibalik ang mga ito. Ito ang mga pain upang maakit ka. Dahil nakuha mo na ito, dapat mong makita hanggang sa wakas. Hindi ka maaaring mag-iwan ng anumang mga mumo o maluwag na dulo. Gayun din, maaari mong gamitin ang pagkakataong ito upang maipakita ang iyong katapangan, pagpapasya at katwiran. Malalampasan mo ang iba pang apat na napili at maging pinakapambihira sa kanila. Ngumiti si James sa clever plan. Bagaman madali niyang patayin ang mga miyembro ng mga sekta na Orthodox, may halaga si Morgoth para sa kanya. Ang 49 na langit ay itinuring ang mga sekta ng Orthodox at Morgoth bilang pantay na nasira na pag-iral. Kahit na nadama ni James na hilig na magpatibay ng diskarte, hindi siya makapagpasya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagtaas ng kilay si James at tinanong, ano ang tungkol sa susunod na pagpipilian? Ipinikit ni Wesley ang kanyang mga mata, hindi masyadong nagulat. Agad niyang ipinaliwanag, dalhin ang 2 landas ng Masters mula sa mga sekta ng Orthodox, Morgoth at Ieria, hanggang sa 49th langit na Wuya Palace para sa isang direktang paghaharap. Sumimangot si James at tinanong, hindi ba iyon maglalakad sa kanilang pamamaraan? Tumahimik si Wesley. Malamig na tinanong ni James, nais mo akong dalhin sila doon para sa isang paghaharap. Paano natin ito gagawin? Ang mga ito ay mga Diyos na may malaking kapangyarihan. Malalaman nila ang katotohanan sa kanilang Zen. Kaya bakit dumaan sa problema? Binuksan ni Wesley ang kanyang bibig na para bang magsalita ngunit nag-atubili. Malamig na sinabi ni James, naiintindihan ko ang kanilang layunin. Kung pinili kong gawin ito, mahuhulog ako mula sa isang bitag patungo sa isa pa. Kahit na mas masahol pa, baka hindi ako makatakas. Napakahusay na tanong ni Wesley, kaya gusto mo talagang piliin ang huling pagpipilian. Nagkibit balikat si James at tinanong, mayroon ba akong pagpipilian? Sila ay mga Diyos at maaaring makontrol ang kapalaran ng mga nabubuhay na nilalang. Ako, sa kabilang banda, hindi lamang ang anumang nilalang. Kung ang daan sa unahan ko ay puno ng panganib, matapang ako sa pamamagitan nito at hindi na lumingon. Itinaas ni Wesley ang kanyang ulo ay nagbitiw at huminga ng malalim. Nahulaan na niya ang kinalabasan, ngunit nais niyang ipakita ang iba pang mga pagpipilian upang makita kung may mga posibilidad na baguhin ang sitwasyon. Kasabay nito, nais din niyang subukan ang pagpapasya ni James. Hindi siya magiging parehong tao kung pipiliin niya ang unang 2 pagpipilian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,963. Matapos ang isang mahabang katahimikan, sinaksak ni Wesley ang kanyang kamay, at isang malakas na likas na enerhiya na ibinuhos sa katawan ni James. Nanlaki ang mga mata ni James at sinabing, ano ang ginagawa mo? Inihatid ni Wesley ang likas na enerhiya kay James, na nagsasabing, alam kong hindi kita mababago, at hindi ko mababago ang sitwasyon. Gayunpaman, maaari pa rin kitang suportahan. Naniniwala ako na bukod sa iyo, wala pa ring ibang linisin si Zymergy. Ang likas na enerhiya sa katawan ni James ay lumaki ng mas puro. Ang mga kulay abo na ulap at libo-libong mga kampanilya na nagchimang. Sa itaas ng kapangyarihan ng Genesis ay kung saan nahanap mo ang form ng labanan ng martials. Ang Nirvana Golden Bones,
ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana. Matapos mabigkas ang mga parirala, ang likas na enerhiya ni Wesley ay halos ganap na ibinuhos kay James. Si James ay nakataas sa walang bisa at umupo ng cross-legged na nakapikit ang kanyang mga mata. Samantala, unti-unting naging translucent si Wesley, at kahit na ang kanyang gwapo na visage ay lumabo. Samantala, nakasaksi sa isang crane, napansin ni Cosimian ang eksena na may malawak na mga mata, isang pahiwatig ng walang magawa na paghatak sa kanyang una na banayad na mukha. Si Lysia at ang Morgoth ay nakikipaglaban sa natitirang mga emperador, huminto sa kanilang alitan. Ang kanilang mga kalaban ay lumingon din sa kanilang paningin patungo sa hindi nagbubuklod na paningin, ang kanilang mga ekspresyon ay pinilipat sa kakilakilabot. Natuwa ang espiritu ni Morgoth, sa wakas ay maabot ni James ang Declan Mahayana. Napabuntong hininga si Lysia at sinabi, ngunit sa gastos ng buhay ni Wesley. Natatakot ako na maaaring hindi ito sapat. Nagulat ang espiritu ni Morgoth, si Wesley ba ang bagong batas ng landas? Nanatiling tahimik si Lysia. Napabuntong hininga din si Morgoth. Dapat siya ay isang mabuting tao. Nakakahiya na ang kanyang mga prinsipyo ay bumalik sa kanya. Dapat ay inaangkin niya na maging isang emperador kung mayroon siyang isang paksayon ng pagpapasya ni James. Lysia snorted disdainfully, brandisyang ang mahabang tibak sa kamay. Sa gitna ng ilang mga stifled na ingay, ang mga ulo ng maraming mga nakasisilaw at nasugatan na mga emperador ay bumagsak sa lupa. Inihayag ni Lysia ang kanyang kamay upang tipunin ang mga kaluluwa ng higit sa 20 emperador sa isang globo, na hinuhubaran ito ng diretso patungo sa Thea. Pagkatapos, sinabi niya, isang token para sa iyo, MS. Thea, panipi. Sa susunod na sandali, siya ay naging materialized bago si Cosimian. Ang pag-iingat ni Cosimian ay nabasag matapos makita si Lysia, at siya ay nasa kumpletong pagkabigla. Tumayo si Lysia sa harap niya, na nagpapalabas ng pagmamataas at menas. Matapos ang isang maikling sandali ng pagkalito, ang Cosimon ay gulong at bumagsak mula sa kanyang crane. Bumagsak siya sa kanyang tuhod, labis na natatakot upang huminga ng hininga. Malamig na sinabi ni Lysia, gaano karami. Nagulat ako na may naalala sa akin. Si Cosimian ay nag-quiver, pawis na bideng sa kanyang noo na parang nahaharap siya sa isang nakakatakot na demonyo. Hindi siya pinansin ni Lysia at itinuro ang kanyang tingin kay James, na nakapaloob sa enerhiya ni Wesley. Lahat kayo ay nagtapon ng Zymergy sa kaguluhan. Tila anumang Tom, Dick, o Harry ay maaaring makapasok sa Declan Mahayana. Hindi mo ba iniisip na oras na ang mga bagay ay bumalik sa kanilang mga ugat? Mabilis na itinaas ni Cosimian ang kanyang ulo at sinabing may isang nakakagulat na tinig, oo, Master. Lubhang sinabi ni Lysia, hindi ko balak na mamagitan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman sa aking Panginoon. Ako siya, at siya ako. Walang Diyos na maaaring tumayo laban sa amin. Tahimik na tumanggaw si Cosimian, pawis na nagkaskading mula sa kanyang noo tulad ng mga raindrops. Inilagay ni Lysia ang kanyang mga kamay sa likuran niya at nagpatuloy, naiintindihan ko na ngayon ay nagmamay-ari ka na ng iyong sariling domain at autoridad, kaya't hindi mo kami pinansin, ang mga Diyos nang wala. Ngunit huwag kalimutan kung sino ang gumawa ng nilikha na kaharian na iyong tinitirhan. Maaaring hindi ako namamahala sa iba pang mga bagay, ngunit dapat bang mahulog ang aking Panginoon sa iyong kamay, ang lahat ng iyong taglay ay lilipad. Ang mukha ni Cosimian ay twitched sa takot. Mabilis niyang hinimas at sinabing, Diyos ng paglikha, nakatayo ako kay James. Gayunpaman, ang aking mga kapangyarihan ay nahuhulog. Tiningnan siya ni Lysia at tinanong, hindi mo ba nais na bumalik si Huya? Ang iyong posisyon ay may secure magpakailanman kung gagawin niya. Ang tanong niya ay isang bitag. Hindi alintana ang sumagot ni Cosimian, maaari itong magamit laban sa kanya. Inutusan ni Lysia, iwanan ang kalahati ng iyong base sa paglilinang, pagkatapos ay bumalik upang ipaalam kay Lord Goyo na ang ilang mga bagay ay humihiling ng pansin. Hindi ko tutol ang mga pagsubok, ngunit hindi ko nais na magamit nila upang ibukod ang mga may magkasalungat na mga prinsipyo. Kung may pananampalataya ka na maaaring bumalik si Huya sa muling pagkontrol, kung gayon kami ay siyam na mga Diyos ng Kylo Rose na walang kabuluhan ay hindi lamang magiging adornment.
Hindi tayo makakasama sa mga denizens ng Zymergy o kataas-taasang nilalang. Kung kumilos tayo, lahat ay magbabalik sa wala. Nanginginig si Cosimian, mabilis na nakataas ang kanyang ulo. Diyos ng paglikha, ako. Ang Lizzie ay nagtapon sa kanya ng isang pag-alit. Agad na inatasan ni Cosimian ang kanyang mga kamay pasulong, at isang matatag na stream ng likas na enerhiya ang lumakas kay James. Ang puro na likas na enerhiya ay nakapaligid kay James, na nagdulot sa kanya na mabilis na paikutan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,964. James ay lumitaw upang maglakad sa isang kahaliling kaharian. Sa loob ng kaharian na ito, ang walang hanggan na likas na enerhiya ay sumisid sa paligid, isang walang katapusang reserba na handa para sa pagsipsip at paggamit, na may kakayahang morphang sa anumang hugis o anyo. Gayunpaman, ang kanyang unang pagpipilian ay upang maibalik ang Years 1 Genesis Bell. Walang kahirap-hirap, ang mga shards ng kampanilya ay nagko-convert mula sa lahat ng mga direksyon sa loob ng kalawakan, natutunaw sa ilalim ng impluwensya ng likas na enerhiya. Dahan-daang binago at pinaikot, naglalabas ng maraming mga nagliliwanag na kulay. Sa pamamagitan ng isang mapag-isipang paghinga, binulong ni James, ano ang mga kulay? Naging mahina ito. Ang kanyang kilay ay lumabo ng bahagya habang siya ay manipulahin ang likas na enerhiya upang mapuko ang Years 1 Genesis Bell. Ang kampanilya ay sumasalamin sa isang melodic chime, na dumarami ng malaki hanggang sa ang langit ay napuno ng maayos na tol ng libo-libong mga kampanilya. Ang mga kulay abo na ulap at libo-libong mga kampanilya ay nag-chime. Sa itaas ng kapangyarihan ng Genesis ay kung saan nahanap mo ang form ng labanan ng Marcy Ice. Ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana. Unti-unting ipinikit ni James ang kanyang mga mata, at ang walang bisa na nakapaligid sa kanya ay naging shrouded sa mga kulay abo na ulap, na sinamahan ng mga kidlat ng kidlat at rumbling na kulog. Bago sa kanya ang isang paglalarawan ng kanyang pagsisimula sa landas ng paglilinang, na inilalantad ang bawat hakbang at kaganapan kasama ang kanyang paglalakbay, na nakikipag-ugnay sa hindi nagbabago na salaysay. Sa gitna ng pag-aaway ng sanhi at epekto, higit sa 100 ng mga spheres ng mga mapang akit na bola ng enerhiya ay lumitaw at mabilis na natupok ng mga kulay abo na ulap. Kasunod nito, ang kulog na pag-iinggay sa loob ng mga kulay abo na ulap ay tumindi, na sumasalamin sa pagtaas ng kabangisan at pagpapalakas sa dami. Kasabay nito, ang senaryo bago lumipat si James, na dinala siya sa sinaunang mundo ng Genesis, na nakapaloob sa kanyang mga pagsubok sa loob ng madilim na mundo. Mula sa pakikibaka sa buhay na may Xavion hanggang sa cataclysm ng pagbagsak ng Anseralales, na nagtatapos sa isang paghaharap sa Zyle, hanggang sa lumitaw si Thea bilang madilim na langit na landas, muling nabuhay na mga kasama minsan pa. Ang eksena sa harap niya ay huminto muli habang ang mga siklo ng sanhi at epekto ng mga kalamidad ay bumangga muli. Ang siksik na enerhiya ay nakipagtagpo sa mga kulay abo na ulap, unti-unting naimbuding ito ng mga kulay abo at itim. Patuloy, ang eksena ay lumipat kay James na umalis sa madilim na daigdig at pumapasok sa mas advanced na Genesis worlds, na sumasaklaw sa kalawakan ng Great at Micro Genesis worlds. Ang mga kaganapan ay nagsimulang kumikislap sa harap ng kanyang mga mata, kasama na noong siya ay nag-navigate sa kalsada ng Halcyon, na naghuhugad sa mundo ng Zephyria, na nagmana ng pamana ni Franciscus, nakatagpo ng pagtugis, at pagnanakaw sa sekta ng Yaquis. Ang mga sandali sa kanya na tumatawid ng mga landas kasama si Truett, na natuklasan ang Skynet, at pagpasok sa sekta ng Timaeus ay lumitaw din. Kasunod nito, napanood niya ang kanyang pakikipagtagpo kay Perticus Walt, Yegor, at ang magaan na langit na landas. Ang kanyang mga nakaraang karanasan ay mabilis na nag-replay, ngunit ito ay bumagal kapag si James ay malapit nang makamit ang kanyang gintong katawan. Ang juncture na ito ay minarkahan ang mahalagang sandali sa paglalakbay ni James. Mula noon, hindi na siya isang magsasaka ngunit naging entwined sa kapalaran ng mas malaking rims. Sa buong pagunlad, 12 ng mga bola ng enerhiya na napalaki sa kulay abo na ulap, na pinapagod ang earthly gray-black hue sa isang nasakop na kulay abo. Ito ay nagpahiwatig na si James ay gumawa ng mas mabuti kaysa sa masama sa buong paglalakbay niya.
Ang kasunod na ebolusyon ay talamak na mga kaganapan sa pivotal at mga numero sa loob ng sekta ng Timaeus, kasama na sina Lucille, Lila, Zachary, at ang pagsubok sa Year-1 Genesis Bell. Sa sandaling ito, sa walang bisa, ang mga kampanilya ay sumabog muli sa pamamagitan ng resounding at melodious chimes. Nadama ni James ang kanyang kaluluwa na umakyat sa bawat tol, at agad na sumulong ang kanyang lakas. Di nagtagal, napanood niya ang kapanganakan ng kanyang pangalawang katawan, na nagpapahiwatig ng simula ng isang magulong paglalakbay sa mga mundo ng Genesis at pinukaw ang maluwalhating landas ng iba't ibang puwersa. Sa puntong ito, ang eksena ay nagyelo, at ang mga salitang, napili, ay sinakop ang buong frame, shimmering na may sagradong ningning. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,965. James ay higit na nakakagulat nang lumitaw si Lizzie, na dumarami sa maraming mga replika, na nagkalat sa buong malawak na kalawakan, hindi gumagalaw at walang damdamin, nagyelo sa isang buhay pa static na estado. Hindi tulad ng masiglang mga kulay ng kampanilya, ang kanyang mga replika ay kulang ng masiglang ilaw na sinag. Sa halip, isang crimson aura lamang ang sumakop sa sanggol, ang pangunahing anyo. Gayunpaman, habang nagbukas ang eksena, ang aura na nakapalibot sa Lizzie ay lumipat mula sa isang solong kulay hanggang sa isang spectrum ng dalawa, pagkatapos ay tatlong kulay bago mawala at muling pag-aayos muli. Nalaman ni James na ito ay nang muling isilang si Lizzie matapos natulungan siya sa kanyang pakikipagsapalaran sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat. Bumalik noon, hindi siya maaaring tumawid sa Aqua Soul upang maabot ang Golden Palace at makuha ang mas malalim. Demonic Sword. Susunod, lumitaw sa harap niya ang mga gintong buto ni James. Sila ay hinuhuli ng dalawang matatandang lalaki sa ilalim ng Aqua Soul, na binubuo ng mga marsyal at kapangyarihan ng historial. Pagkaraan nito, ito ay ang pagkuha ng panghuli gininto ang katawan. Sa isang sulyap ng isang mata, nasaksihan niya ang lahat ng kanyang naranasan sa mga nakaraang panahon. Ang mga gintong buto, gintong katawan, ang kanyang pangalawang katawan, at ang Year-1 Genesis Bell sa loob ng walang bisa ay sumailalim sa mga siklo ng pagbagsak at muling pagsilang, na patuloy na umuusbong. Sa huli, inihayag ng Year-1 Genesis Bell ang core at Lizzie na sumabog na may makulay na mga banal na ilaw. Matapos mapangalagaan ng likas na enerhiya, ang gintong buto at gintong katawan ay naglabas din ng napakatalino na radiances. Sa gitna ng isang biglaang paghagupit, pinagsama ang kaluluwa ng kaluluwa ng kaluluwa at ang Marcy Ice Soul Pearl, birthing isang malawak na bagong perlas na na-infuse sa pamana ni Emperor Yarden, na lumilipos sa Huya Aura. Biglang binuksan ni James ang kanyang mga mata, na tinamaan ang perlas sa mga gintong buto. Ang gintong buto ay sumabog sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng makulay na ilaw. Mabilis na umiikot, hinihigop nito ang banal na ilaw ni Lizzie bago mapuspos ang Fennec at Hemera. Sa ilalim ng malawak na impluwensya ng Huya Aura, ang gintong buto ay nagliliwanag ng isang bulag na ilaw, na nagpapaliwanag sa buong puwang ng enigmatic. Nasaksihan ang paningin na ito, nagulat si James. Napagtanto niya na maaaring nawalan siya ng kontrol sa gintong buto, hindi sigurado sa paparating na ebolusyon nito. Bigla, ang isang matalim na tunog na nababagabag, at si Fennec ay pinalayas mula sa umiikot na gintong buto, na suspine sa walang bisa sa gitna ng maraming mga banal na kulay. Kasunod ng shot, si Hemera ay na-ejected sa kabaligtaran na dulo, sa pag-aakalang isang CROSSLEGGED posture na may mga saradong mata. Unti-unting lumitaw ang isang gintong balangkas mula sa dalawang mga nilalang ng espiritu, ang bawat buto ay pinalakas ng isang malakas na enerhiya. Salamat, Master. Sa wakas ay naging clone mo ako, binigkas ni Fennec na may isang nakakagulat na tinig, na nakapaloob sa isang asol na galit na hangin bago mawala mula sa paningin. Sa susunod na sandali, ang mga bagong laman na nabuo mula kay Huya Aura ay umusbong mula sa kanyang gintong buto. Gayun din, nagbago si Hemera. Nasaksihan ang paningin na ito, nanlaki ang mga mata ni James sa pagkabigla. Mula sa kanyang pag-unawa, ang pag-abot sa Declan Mahayana ay karaniwang kinakailangan na magkaroon ng hindi bababa sa 8 pisikal na mga clan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpakita lamang ng 2 pisikal na pagpapakita Lizzie at Hemera. Gayunpaman, hindi rin siya kahawig.
Ano ang maaaring ipaliwanag ang pagkakaiba-iba na ito? Ang mga gintong buto ay umikot, at sa lalong madaling panahon isang magandang babae ang materyal. Napapaligiran ng 100,000 shimmering lights, mas maliwanag kaysa sa cosmos, pinalabas niya ang isang sagradong aura na sapat na upang magbigay ng inspirasyon sa pagsamba mula sa lahat ng nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,966. Ang nakamamanghang babae ay sumiksik sa kanyang mahabang buhok at binaril si James. Well, hindi mo pa ba nakita ang isang magandang babae dati? Huwag kalimutan na ako ang iyong babaeng bersyon. Pinag-isipan ni James, ito ba ay Lizzie? Siya ay lumitaw na naiiba sa kanyang dating sarili. Ngayon, siya ay isang imahe ng pagdura sa kanya. Hindi maiwasang makaramdam si James ng isang maliit na awkward sa kabila ng kanyang nakamamanghang kagandahan. Matapos ang pag-ubo ng 2 beses upang malinis ang kanyang lalamunan, nahihiyang sinabi ni James, hindi ito kinakailangan. Alam kong maaari mong ipalagay ang iba't ibang mga form at hindi na kailangang. Gusto ko ito. Si Lizzie ay nagtapon ng isang mapagmataas na pagtingin kay James, pagkatapos ay nazap si Fennec na may isang bolt ng kidlat. Tangge ka. Hindi mo ba alam kung paano mag-cast ng isang clone? Gamitin ang iyong Zen at pagsamahin ito sa Wuya Aura. Panipi. Ang nakakagulat na si Fennec ay nag-furrow ng kanyang kilay bago sumunod sa pagtuturo ni Lizzie. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na ilaw ang lumitaw mula sa kanyang katawan, at daan-daang mga clone ang lumitaw. Natigilan si James sa paningin. Sinabi niya sa hindi paniniwala, "Ha? Hindi ba ako ang aking clone? Paano mo rin malulutas ang maraming mga clones?" Tiningnan niya ang mga clone at natagpuan na ang pinakamahina ay nasa 8 ranggo ng Zeklan, at ang pinakamalakas ay nasa ranggo ng Zerxodeclan. Ano ang nangyayari? Ang aking clone ay gumawa ng higit pang mga clones, na kung saan ay lubos na malakas. Biglang bulalas ni Hemeril, wala iyon, Master. Tingnan kung ano ang magagawa ko. Maaari akong tumawag ng higit pa. Si James ay nagjolted, swiveling upang makita si Hemerin na nagpapalawak ng kanyang mga bisig at walang kahirap-hirap na bumubuo ng libo-libong mga pisikal na clones sa ranggo ng Zerxo at Yetro-Declan. Si James ay naiwan na lubos na flabbergasted. Hindi ito. Dapat itong maging isang ilusyon. Paano ito posible? Tumawid si Lizzie sa kanyang mga braso at sinabi na nakangiting, dapat kong ipaliwanag. Hindi ka lamang ang aming Panginoon kundi ang una sa mas malaking larangan na isama ang 3 kayamanan. Ito ay natural lamang nakakaiba ka kapag pumapasok sa Declan Mahayana. Sa madaling salita, ang iyong ranggo ay ang tunay na Declan Mahayana. Naguguluhan pa rin si James kahit na matapos ang paliwanag. Ipinaliwanag ni Lizzie, hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Upang makamit ang Declan Mahayana, mayroong 3 mga batayan. Una, dapat kang magkaroon ng mga gintong buto at isang panghuli gininto ang katawan. Pangalawa, kailangan mong maging sa ranggo ng Declan. Pangatlo, ang kakayahang ipatawag ang 8 mga pisikal na clones. Pumayag si James, yeah. Iyon ang karaniwang nauunawaan. Panipi. Nagpapatuloy si Lizzie, gayunpaman, iyon ay isang ordinaryong Declan Mahayana. Ibinaba ni Wuya ang mga kinakailangan. Panipi. Nahuli si James. Lubhang sinabi ni Lizzie, ang tunay na Declan Mahayana ay may 9 na mga kinakailangan. Bilang karagdagan sa 3 na unang nabanggit, kailangan mong makontrol ang mga ulap, espiritual na kayamanan, pangalawang katawan, espiritual na mga kasama, pati na rin makamit ang atensyon sa kalikasan. Tumingin si James sa kanya. Nangangahulugan ba ito na maabot ang totoong Declan Mahayana? Dapat sumunod ang isa sa hula ng Jadhea tablet. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,967. Lizzie ay iminungkahi, mababa muna tayo. Sa iyong Declan Mahayana, ang 3 kayamanan, at 5 espiritu ni Morgoth, magkakaroon ka ng pagkakataon laban kay Emperor Kadir. Nag-squint si James sa kanyang pahayag. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na hinimok ang kanyang Wuya Aura at pinaghalo ito sa kanyang gintong buto, gintong katawan, at mga kasama sa espiritu. Sa pamamagitan ng isang mabilis na pagdalaw ng kanyang mga kamay, ang mga gintong buto ay walang putol na pinagsama sa panghuli gintong katawan,
na sinundan ng agarang pagsasanib ng Lysia, Hemeria, at Fennec. Bigla, ang mga kulay abo na ulap ay lumubog sa kalangitan, at nag-crack ang kidlat. Ang Eurus 1 Genesis Bell ay sumigaw sa buong kalangitan. Ang gininto ang katawan ni James ay sumabog sa mga nakasisilaw na ilaw at nag-iilaw sa kuta ng langit na may mga ilaw na ilaw. Habang naghuhugas ang mga kulay, ang bawat isa ay agad na lumuhad sa paggalang. Walang sino mang nang ahas na itaas ang kanilang ulo, yumoko ng tapat. Ang ilaw ay umabot sa perimeter ng 40th langit at agad na nakipag-away sa Woenfanite Formation. Ang pagbangga ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa isang flash, na naging sanhi ng panginginig sa buong 40th langit. Sa 40th Heavens Void, isang matanda na may itim na buhok, nakaupo sa cross-legged sa isang futon, biglang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang wispy balbas ay sumabog sa simoy ng hangin, at ang isang hitsura ng disdain ay nagmula sa kanya habang ang kanyang aura ay lumakas na walang cap-ares na pangangibabaw. Sinusubukan ba niyang maabot ang ranggo ng Soma Declan at ang Declan Mahayana dito? Siya ay isang matapang na kaluluwa. Sa pagbigkas, dalawang figure, isang lalaki at isang babae, na nakaupo sa mga futon sa magkabilang panig, dahan-daang binuksan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ekspresyon na may pagyuzisa. Nagutos siya, kay 36 na emperador, 12 landas na hari. Ay secure ang Woenfanite Formation. Ang labanan laban sa demonyo ay nasa atin. Panipi. Gamit ang kanyang utos, 12 ng mga nakamamanghang estatwa na nakaposisyon mula sa kanilang mga upuan, na umaakyat sa kalangitan at nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang mga 48 nakakatakot na nilalang na ito ay nagpakawala ng kanilang mystical energies sa susunod na sandali, na naliligo ang hindi mabilang na mga banal na ilaw na nagpasok ng kanilang mga kapangyarihan sa pagbuo. Ang mga banal na ilaw ni James ay bumagsak sa pagbuo muli, na nagdulot ito ng marahas na lindol. Sa kasamaang palad, ang kaguluhan ay nawala sa loob ng ilang segundo. Ang sensing ng senaryo, ang itim na buhok na nakatatanda ay tumalikod sa dalawang figure sa tabi niya. Tila hindi ganap na nakatuon si Cosimian na Poxane ang demonyo. Dapat tayong magtulungan. Agad na nagtanong ang isang magandang babae, hindi ba natin hihintayin si Taichu? Pagkatapos ng lahat, siya ay. Ang isa pang matandang lalaki ay nagretort ng disdainfully, naghihintay ba na tumulong? Kung nilalayon niyang tumulong, hindi niya lihim na protektado si Westy sa ilalim ng pagpapanggap na parusahan siya. Tumanggo ang babae. Ang itim na may buhok na nakatatanda ay nagpahayag, gagawin natin ang ating pangwakas na paninindigan. Kung magtagumpay tayo, si Zymer G ay magiging kapayapaan para sa hindi mabilang na mga eons. Dapat ba tayong mawala? Ang kaguluhan ay mangyayari sa atin. Ang sakuna ba ay haharapin natin talaga mula sa mas malaking realms? Ang isang malayong dagandong ay nakatago, sinamahan ng isang maraming kulay na banal na ilaw na mabilis na nagbabago sa Emperor Cosimian. Nakamount sa isang crane, na sumasalamin sa isang aura ng ningning, nagbigay siya ng isang hindi mapag-aalinlangang hangin ng galit. Ang kanyang pagdating ay pinatahimik ang itim na buhok na nakatatanda at ang dalawang figure. Ang kapaligiran ay agad na lumaki. Hindi sinasadya ni Cosimian, hindi ka masyadong sabik, Emperor Kadir. Siya pa rin ang napili. Hindi mo siya maakusahan na maging isang demonyo hanggat hindi binawi ang kanyang pamagat. Sa ito, ang itim na buhok na nakatatanda ay nag-chuckled, pinipiga ang kanyang balbas sa libog. Sumagot si Kadir, inatasan kita na hikayatin siya na sumuko. Gayunpaman, tinulungan mo siya. Ang magandang babae ay nanunuya. Maaari ka bang mapalitan? Kaya, ikaw na ba ang kanyang pinakamalaking taga-suporta ngayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,967 Lysia, pagsamahin muna natin. Kasama ang iyong Declan Mahayana, ang 3 kayamanan, at ang 5 espiritu ni Morgoth, magkakaroon ka ng pagkakataon laban kay Emperor Kadir. Napapikit si James sa kanyang sinabi. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na hinimok ang kanyang wuya aura at hinaluan ito sa kanyang gininto ang mga buto ng katawan, at isang gintong espiritual na galaw. Kamay, ang mga gintong buto ay walang putol na nagsanib sa ultimate golden body, na sinundan ng agarang pagsasanib ng Lysia, Hemeria, at Fennec. Biglang umikot ang mga kulay abo na ulap sa kalangitan,
At kumikidlat ang Eurus 1 Genesis Bell sa buong kalangitan na pumutok sa maningning na mga liwanag sa paglipas ng panahon, ang bawat nilalang ay agad na lumuhad bilang paggalang walang sino man ang nangahas na itaas ang kanilang ulo, yumuko ng buong katapatan. Ang banggaan ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa isang iglap, na naging dahilan upang manginig ang buong ika-40 langit. Sa kawalan ng 40 langit, biglang iminulat ng isang matanda na may itim na buhok, na naka-cross-leg sa isang futon, ang kanyang mga mata. Ang kanyang manipis na balbas ay lumipad sa simoy ng hangin, at isang hitsura ng pang-aalipusta ang lumabas sa kanya habang ang kanyang aura ay sumisikat sa walang kapantay na pangangibabaw. Sinisikap ba niyang abutin ang Soma Declan rank at ang Declan Mahayana dito? Siya ay isang matapang na kaluluwa. Sa pagbigkas, 2 figure, isang lalaki at isang babae, na nakaupo sa mga futon sa magkabilang gilid, ay dahan-daang nagmulat ng kanilang mga mata, ang kanilang mga ekspresyon ay may bahid ng kuryosidad. Nagutos siya, 36 na emperador, 12 hari ng landas. I-secure ang Woon of a Night formation. Ang labanan laban sa demonyo ay malapit na sa atin. Sa kanyang utos, 12 ng mga kakilakilabot na estatwa na nakaposisyon ang gumalaw mula sa kanilang mga upuan, umakyat sa kalangitan at nagkakalat sa lahat ng direksyon. Ang 48 kakilakilabot na nilalang na ito ay nagpakawalan ng kanilang mystical energies sa sumunod na sandali, na nagpaulan ng hindi mabilang na malalawak na mga banal na ilaw na nagdulot ng kanilang mga kapangyarihan sa porma sayon. Muling bumangga ang mga divine lights ni James sa formation, na naging sanhi ng malakas na pagyanig nito. Sa kasamaang palad, nawala ang kaguluhan sa loob ng ilang segundo. Nang maramdaman ang senaryo, ibinaling ng itim na buhok na elder ang kanyang tingin sa 2 figure sa tabi niya. Mukhang si Cosimian ay hindi ganap na nakatuon sa pagpuksa sa demonyo. Dapat tayong magtulungan. Ang isang magandang babae ay agad na nagtanong, hindi ba dapat nating hintayin si Taichu? Kung tutuusin, siya ay. Ang isa pang matandang lalaki ay sumisigaw ng masama, naghihintay ba na tumulong? Kung nais niyang tumulong, hindi niya sana lihim na protektahan si Wesky sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpaparusa sa kanya. Ang babae ay tumanggaw ng nagbitiw. Ang itim na buhok ay nagpahayag ng aming pangwakas na, Kate Tanda. Kung magtatagumpay tayo, ang Zymergy ay magiging mapayapa sa hindi mabilang na mga taon. Kung matatalo tayo, sasapitin tayo ng kaguluhan. Talaga bang mula sa Greater Realms ang sakuna na haharapin natin? Umalangaw-ngaw ang isang malayong dagandong, na sinamahan ng maraming kulay na banal na liwanag na mabilis na nagiging Emperor Cosimian. Nakamount sa isang crane, nagniningning na may aura ng kinang, ang kanyang pagdating ay isang mas maliwanag at maliwanag na hangin. 2 figure ay agad na naging tensyonado na sinabi ni Cosimian, hindi ka ba sabik, Emperor Kadir? Siya pa rin ang pinili. Hindi mo siya maaakusahan na isang demonyo hanggat hindi binabawi ang kanyang titulo. Dahil dito, tumawa ang itim na buhok na matanda, pinaikot-ikot ang kanyang balbas sa katuwaan. Sumagot si Kadir, inutusan kitang hikayatin siyang sumuko. Yet, you help him. Pang-uuyam ng magandang babae, nasway ka ba? So, ikaw ba ang pinakamalaking taga-suporta niya ngayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,969. Pagkatapos ng isang maikling pagpos, biglang sinabi ni Kadir, palakasin ang Woon Finite Formation kaagad at paksain ang lahat ng mga demonyong ito. Nagpalitan sina Stavros at Yulia ng mga naguguluhan na sulyap habang pinoproseso nila ang biglaang pagbabago sa diskarte. Sa halip na paglalagay, ang focus ngayon ay lumipat sa pagkalipol. Bago nila maipahayag ang kanilang mga saloobin, gestured ng Kadir, at 100,000 mga ilaw na nagbulag na sumabog mula sa kanyang katawan, mabilis na pinupuno ang kalangitan ng langit. Sa isang sulyap ng isang mata, sa gitna ng napakaraming mga kulay, isang baha ng mga meteorite, apoy, kidlat, mabangis na gales, at kahit na mga sapa ng mga blades na nakaskaded mula sa langit sa isang siksik at malawak na hanay. Nasaksihan ang paningin na ito, agad na pinalaki ni Yulia at Stavros ang kanilang mga kapangyarihan, na nakahanay sa mga pagsisikap ni Kadir. Habang bumaba ang pagbagsak, ang hindi mabilang na nakakapangit na nilalang sa loob ng palasyo ng batas ay agad na napuspos. Ang mga hiyawan, pagsabog, pagbuzz,
whales, at mga sumpa ay napuno ng hangin, nagpinta ng isang eksena ng kaguluhan. Ang mga may mas kaunting ranggo ng paglilinang ay natagpuan ang kanilang mga kaluluwa na nagkalat at nawasak ang mga katawan. Ang mga may higit na ranggo ng paglilinang ay nagtitiis ng sunod-sunod na mga alon ng kalamidad, na sumuko sa mga malubhang pinsala sa ikatlong alon bago sa huli ay nakatagpo ang kanilang pagkamatay. Anuman ang kanilang paglilinang o katapangan, sila ay katulad ng mga ants na nakaharap sa mabisang mabangis na pagsalakay ng ilaw ng taybak, nagniningas na ulan, kulog na kidlat, at mga bagyo ng meteoric. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, si James ay sumailalim sa isang serye ng mga pagbabagong anyo at naabot ang Declan Mahayana. Sa kasamaang palad, wala siyang oras sa paglilibang upang mag-abala sa buhay ng mga sekta na hindi karapat-dapat. Ang pinakahalagang gawain niya ay upang protektahan ang kanyang asawa mula sa mabangis na pagsalakay. Naabot ni Thea ang isang mahalagang punto ng pagsasama ng tatlong kayamanan, at ang anumang maling pag-aalsa ay magbibigay sa kanyang mga nakaraang pagsisikap ng walang saysay. Sa makatuwid, ang unang labanan ni James pagkatapos ng pagpasok sa Declan Mahayana ay hindi isang paghaharap laban sa isang kakilakilabot na kalaban. Sa halip, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang asawa mula sa mga sakuna na sakuna. Kasabay ng Lysia, Hemera, at Fennec, napalibutan ni James si Thea at nabuo ang isang proteksyon na hadlang laban sa malakas na pagsalakay. Nagpumilit sila ng mahabang panahon hanggang sa wakas ay inabot ni Thea ang kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, siyam na lotus ang material sa paligid ng kanyang katawan, na naglalabas ng mga nagliliwanag na ilaw na lumawak palabas. Sa lalong madaling panahon sapat na, 45 lilang ginto na lotus ay lumitaw, at ang kanilang mga puwersa ay rippled palabas. Ang mga bulaklak ay dahan-daang dumami mula 30 hanggang sa huli ay nakarating sila sa 81 namumulaklak na jade. Bulalas ni James, brilliant, my love. Ngayon isama ang mga ito. Inatasan niya ang kanyang likas na enerhiya patungo sa Thea, at itinapon din ang Xyloria Tai Chi Axe sa kanya. Matapos matanggap ang palakol, bumukas ang mga mata ni Thea. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, inikat niya ito pasulong. Ang unang suntok ay agad na kumalas sa hadlang sa pagitan niya at ng siyam na lotus. Mabilis niyang pinatulan ang palakol, na sinira ang hadlang sa pagitan ng siyam na lotus at ang 45 mga bulaklak na ginto. Sa sandaling iyon ang siyam na multicolored lotus at 45 gintong bulaklak ay nagsimula ng isang nakasynchronize na pag-ikot, na naglalabas ng isang nakasisilaw na hanay ng mga kulay. Gayunpaman, ang mga ito ay halos maubos ang likas na enerhiya ng Thea, na iniwan siya sa bingit ng pagkapagod. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6970. Just kapag si Thea ay malapit ng magpahinga, bigla siyang nakaramdam ng isang stream ng likas na enerhiya na nagmula sa labas. Muli, ginamit niya ang Xyloria Tai Chi Axe sa kanyang pagkakahawak at inikat ito ng ilang beses. Ang ilang mga axes ng Phantom ay kumalat, na kumalas sa pinakamalawak na hadlang sa pagitan ng 81 jade blossoms at 45 gintong bulaklak. Bigla, siyam na makulay na lotus, 45 gintong bulaklak, at 81 jade blossoms na kumalat sa buong kalangitan. Unti-unti, kumaway sila sa isang napakalaking lotus at naglabas ng isang nakasisilaw na ilaw. Ang tatlong kayamanan ay naglinis ng kapangyarihan ng Tai Chi, pagkatapos ay unti-unting lumakas sa itaas. Ang ulo ni Thea, bulalas ni James na ito ay isang tagumpay. Panipi. Sa hindi inaasahan, nahaharap siya sa isang shower ng mga ilaw ng taybak na nagmula sa kalangitan, na nagdulot ng ilang pinsala sa kanyang katawan. Binalaan ni Lysia, kailangan nating gumawa ng isang bagay, Master. Ang 5 landas ng mga emperador bawat isa ay nagbabantay sa ibang sekta. Halos hindi nila ipinakita ang kanilang sarili ngunit maaaring mag-trigger ng mga paghihirap sa loob ng pagbuo upang paksain tayo. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay. Alam niyang ang pananatili sa pagtatanggol laban sa tulad ng isang walang tigil na pagsalakay ay hanggal. Kailangan niyang lumipat sa pagkakasala upang malampasan ang kanilang sitwasyon at makatakas sa pagbuo. Gayunpaman, isinama lamang ni Thea ang kanyang tatlong kayamanan. Si James ay hindi handang kumuha ng anumang pagkakataon. Sa sandaling iyon, biglang kumalas si Thea sa kanyang kamay,
at isang translucent na hadlang na nabuo, unti-unting lumalawak sa paligid. Nagulat si James na ang mga pagdurusa ay hindi nagawang maging sanhi ng anumang pinsala sa hadlang. Wow! Ang aking asawa ay lumampas muli sa mga pagbubukod. Tumingin si James kay Thea sa hindi paniniwala. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Thea, "Marcus, Michael. Pangunahan ang mga nakaligtas at magtago." Di nagtagal, ang ilang mga numero ay tumaas sa kalangitan at nakarating sa platform ng Lotus na si Thea. Pagkatapos, tumingin sila sa isa't isa sa kaluwagan. Si James, sa kabilang banda, ay nabigla sa kanyang mga aksyon. Hindi ba niya nasira ang kanyang emosyon at kagustuhan? Bukod dito, nagmana na siya ng mga kapangyarihan ng Hokon. Paano pa rin niya maipapakita ang sobrang kabaitan? Panipi. Nang pag-isipan pa rin si James, nakaramdam siya ng isang payat na taping ng kamay sa kanyang balikat. Agad siyang naamoy ng isang malabong halimuyak at lumingon upang yakapin si Thea. "Binabati kita, honey." Labis sa bigla ang pagmamahal ni James, sinabi ni Thea, "Hoy, panoorin natin ito. Mahalagang mga figure na tayo ngayon." Tiningnan siya ni James. Tinanong ni Thea, "Ayaw mo akong iligtas sila?" Umiling-iling si James at sinabing, ang anumang buhay ay nagkakahalaga ng paggalang, ngunit. Nagambala si Thea, "Ngunit bakit ipinapakita ko sa kanila ang sobrang kabaitan? Sa iyong mga mata, ako ba ay isang masamang demonyo?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,971. James ay nawawala para sa mga salita. Hindi niya tinanggihan o ipinaliwanag. Pinutok ni Thea ang kanyang tainga, na pinapagod siya ng kanyang ngipin. Mabilis siyang humingi ng awa. "Maaari naming maglaan ng oras upang malutas ang mga marka." Sinabi ni Thea, "Kung tungkol sa ngayon, dapat kang makinig sa akin, o kung hindi, hindi tayo makarating sa pagdurusa ng Solemna." Walang magawa si James. "Palagi akong nakikinig sa iyo. Hindi mo ako pinakinggan dati." Matindi ang sinabi ni Thea, "Sa palagay mo ba hindi kita makikilala dahil nagmamay-ari ka?" Hindi nagsalita si James. "Hindi kita inilantad dahil pinapanood kami," patuloy ni Thea. "Hinahayaan kita na hindi umalis dahil gusto kong iwan mo ako ngunit hayaan ka. Pansamantalang iwanan ang 40th langit. Sa ganoong paraan, hindi nila may aktibo ang kanilang bitag at ang pagdurusa ng Solemna. Kung ikaw ay nasa labas, kahit na sila ay matapang, wala silang magagawa sa akin. Sa kabilang banda, ikaw ay nahuhulog. Bakit ka dapat mamatay sa akin? Ngayon, maaaring matupad ang iyong nais." Sa oras na ito, si James ay tulad ng isang bata na gumawa ng mali at sinaway ng isang guro. "Ang iyong kahinaan ay masyadong halata." Taya ni Thea sa tainga ni James. Nalulugod at malungkot, sinabi niya, "Madali kang mahuli ng kalaban." Pinagbigyan ang kanyang mga balikat, hinabol ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Dahil ito ay isang pagdurusa ng Solemna, walang makakasang makatakas dito. Hindi lamang ako naghanda na harapin ang pagdurusa ng Solemna, ngunit naghanda din ako na matrap dito sa mahabang panahon, harapin ang buhay at pagkamatay, paghihiwalay sa aking pamilya at mga kaibigan at maging isang target." Sa pagtingin kay James, sumimangot si Thea. Si James ay matigas ang ulo. Alam niya ang lahat. Sino ang nagsabi sa kanya ng lahat? Dahan-daang lumingon, tumingin si James sa pader ng enerhiya sa walang bisa. Panipi. "Darling, magkaroon ng isang tugma. Tingnan natin kung ang iyong tatlong pagsasama ng pagsasama ay mas mahusay kaysa sa akin." Huminahon. Tila alam ni Thea kung ano ang nais gawin ni James. Upang maisaaktibo ang pagdurusa, ang 5 mga emperador ng landas ay nangangailangan ng enerhiya. Hindi ako naniniwala na ang pagdurusa ay maaaring magpatuloy magpakailanman. Kapag huminto ang pagdurusa, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Pagkatapos, maaari nating harapin ang mga ito. Natatakot ako na ang bagay ay hindi simple. Bigla, mula sa walang bisa na malayo, sumugod sina Marcus at Michael. Malubhang nasugatan ang dalawa. Natatakpan sila ng dugo. Magulo ang kanilang buhok, ngunit mayroon pa rin silang kakanyahan. Nang makita ang mga ito, nagpakita si James ng isang magandang ekspresyon. "Yin Governor," magalang na sinabi ni Marcus, "dumiretso tayo sa puntong iyon.
Napagtanto namin na ang Woenfinite Formation at ang pagbuo na nasil sa amin dati ay magkatulad. Hindi sila masisira. Hindi lamang ito masisira, ngunit ang lakas na nakakulong sa atin ay lumalakas. Sinabi ni Michael sa isang mababang tinig, sinasabing ang misteryoso ng Woenfinite ay misteryoso, ngunit hindi lamang ito limitado sa pagdurusa na ito. Kung pinasok mo ito ng malakas, maaari mong buhayin ang isang bagay na hindi inaasahan, tulad ng mga ilusyon, pangarap, at muling pagkakatawang tao. Nang marinig iyon, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Mayroon bang paraan upang malutas ito? Kailangan mo ng mga talismans, dahan-daw ang sinabi ni Marcus, lalo na ang mga talismans ni Wait Ara. Kung hindi man, kahit na ang paglaban ay walang kabuluhan. Nang marinig iyon ni James, hinimas niya at hinayla ang sword ng Jozo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,972. Na tumingin sa Jozo sword na hinayla si James, pinalawak ni na Marcus at Michael ang kanilang mga mata. Pagkatapos, tumalikod sila sa takot. LLs na ang Wuya Demon Slayer sword. Hindi ganito ang hitsura ng L. Hindi ito tulad ng ilaw ng taybak ng Wuya Demon Slayer sword. Tila mas nakakatakot. Nang marinig ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa, ngumiti si James. Ito ang tatay ng Wuya Demon Slayer sword. Ang dalawa ay nawawala para sa mga salita. Huwag mo silang takutin. Nakatayo sa gilid, ipinapaalala ni Thea, mag-ingat ka kapag pumasok ka sa Pormasayon mamaya. Pagkatapos ng lahat, hindi ako papasok sa pagbuo ng nag-iisa. Sinabi ni James, mayroon kaming mga kalasag ngayon. Si Thea ay nakuha. Bago pa man siya makapagsabi, itinaas ni James ang kanyang kamay at hinawakan si Yeria. James, hindi mo inaasahan ang iyong sarili na magkaroon ng ganoong araw, di ba? Ang Woenfinite Formation ay ang pinakamalakas na pormasayon sa mga mundo. Hindi mahalaga kung ano ang ranggo ng paglilinang na iyong naroroon, kahit na mayroon kang pagsasama ng 3 kayamanan at pagsasama ng 5 espiritu, hindi ka makatakas. Maging natigil dito magpakailanman. Ang bawat entrepok, isang pagdurusa sa demonyo ng Wuya ay mangyayari sa Woenfinite form. Kasabay nito, ang paglilinang ng isang tao ay bababa sa bawat oras dahil sa pagsugpo sa pagdurusa. Ang ranggo ng paglilinang ng isang tao ay mabilis na bumababa. Pagkatapos nito, ang 5 landas ng mga emperador ay hindi na kailangang gumawa ng aksyon. Ang isang buhay lamang na maaaring pumatay sa iyo kahit na ikaw ang unang tao na magkaroon ng pagsasama ng 3 kayamanan. Nang lumitaw si Yeria, gloated siya at kinutya si James. Masaya siya. Gayunpaman, habang tumatawa siya, napagtanto niya na kakaiba ang sitwasyon. Hindi siya pinansin. Maya-maya, nalitaw siya at pagkatapos ay awkward bago magalit. Napagtanto niya na sina James, Thea, Lizia, Hemere, Fennec, Marcus at Michael ay nakatitig sa kanya na parang tulala siya. Sa sandaling iyon, nadama ni Yeria na hindi siya nakakagulat na nais niyang ilibing ang sarili. Tapos ka na ba? Tanong ni James na tumagilid ang kanyang ulo. Sa kanyang mga kamay sa likuran niya, ngumiti si Thea. Mabilis kang lumalaki. Nakakatawa ka. Tinakpan ni Lizia ang kanyang bibig at chuckled. Hindi mo ba ipapakita ang iyong paunang porma? Bumantong hininga si Marcus at umiling-iling. Yeria, ikaw ay tulad ng isang trahedya. Gaano ka kasuklam-suklam? Sumiksik si Michael at sinabing, gusto mo ang iyong ama. Panipi. Naririnig ang mga ito na nanunuya sa kanya, si Yeria na sa una ay awkward ay ginamit ang kanyang kahihiyan upang mapupuksa ang kanyang awkwardness. Agad siyang nagalit at nakipaglaban. Mga idiots, sa palagay mo magkakaroon ka ba ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagsunod kay James? Narito ang iyong doomsday. Susunod. Bago siya makatapos ng pagsasalita, isang latigo na nakabalot sa kanya. Hindi siya makagalaw. Sa pagtingin, napagtanto niya na ang Jozo sword sa kamay ni James ay naging isang latigo. Anong ginagawa mo? Ngumiti si James. Pinapayagan ng iyong ama ang lason na may isang pangkat ng mga kataas-taasang nilalang sa kalangitan. Sa palagay ko dapat mong maranasan ang pagmamahal ng iyong ama ngayon. Panipi. Pagkatapos, tumingin si Yeria sa pagdurusa sa labas ng pader ng enerhiya. Parang may naiintindihan siya. Kaagad, ang kanyang mukha ay naging mapatla. James,
Kung paano maglakas loob, bago pa man siya makapagsalita, inalog ni James ang latigo sa kanyang mga kamay. Ang isang malakas na likas na enerhiya ay nagtulak sa kanya patungo sa nagtatanggol na pader ng enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6973. Yeria ay sumigaw. Ang kanyang pagnanais na mabuhay ay gumawa ng kanyang grab ang gilid ng nagtatanggol na pader ng enerhiya. Siya ay nakabitin doon. Ang kanyang mahahabang binti at katawan ay kulot. Ang kanyang mga hiyawan ay walang katapusang. Nang makita iyon, sumabog si Thea sa pagtawa. Hindi niya inaasahan na malaman ng kanyang asawa kung paano gumawa ng mga bagay. Si Yeria ay ang mapagmataas na Tai Chi. Sa palagay mo ba ang kanyang dugo at laman ay mag-iikot sa lahat ng dako kung itatapon ko siya? Tanong ni James. Hindi sa palagay ko. Mabilis na sinabi ni Marcus, siya ang pinuno ng lahat ng mga mundo. Hindi maaaring mapatay si Tai Chi. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Sa isang mababang tinig, sinabi ni Michael, si Kadir ang kanyang ama. Sinabi niya ito mismo, walang ama ang makakasakit sa kanyang anak na babae. Panipi. Sa oras na ito, lumakad si Lizzie habang tumatawa. Wala akong pakialam kung mamamatay siya. Kapag pinadalhan natin siya sa pagdurusa ni Kadir, magkakaroon tayo ng pagkakataon na lumaban. Magandang ideya. Sinampal ni Thea ang daliri niya kay Lizzie. Kapag tinanggal natin ang pagkukunwari ni Kadir at nagagalit siya, makakahanap tayo ng isang loophole. Pumayag si James sa kanila. Kaagad, itinulak niya ang kanyang palad. Kasunod ng isang malakas na tunog, tinamaan niya si Yeria, na kumukuha ng nagtatanggol na pader ng enerhiya sa pagdurusa. Sa isang instant, kidlat, ilaw, siga, ulan, ilaw ng taybak, malakas na hangin at meteor ay kinain ang Yeria. Sinimulan niya ang pagmumura sa iba sa nakasisindak na pagdurusa. James, karapat-dapat kang mamatay. Masama ka, Kadir. Papatayin mo rin ba ako? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkakasala? Panipi. Naririnig ang mga sumpa ni Yeria, si James at ang iba pa ay sumimangot. Kasabay nito, sa pinakamataas na punto ng walang bisa sa 40th langit, ang Kadir ay tila may naramdaman. Agad, inalis niya ang kanyang kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihan. Sa pag-flush ng kanyang mukha, sumigaw siya, lahat, huminto. Nang marinig iyon ni Dravko at Stavros, tumigil sila sa paggamit ng kanilang kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihan. Tumingin sila kay Kadir. Sa isang seryosong pagpapahayag, sinabi ni Kadir, hindi tama ang isang bagay. Kahit na ang aming pagdurusa ay tinamaan ang lahat, tila hindi ito epektibo. Nang marinig iyon, natigilan sina Dravko at Stavros. Sa sandaling ito, ang kanilang Zen ay hindi nais na pumasok sa Woe-infinite form. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubos na mapanganib. Sa susunod na segundo, kumalas si Kadir sa kanyang kamay. Dalawang nakasisilaw na lamparan ng langis ang lumitaw. Ang isa ay si Yin at ang isa pa ay si Yang. Ang Yang lamp ay may pulang apoy. Mukhang hindi ito lalabas. Sa kabilang banda, ang Yin lamp ay may asol na apoy. Masusunog ito ng mas malakas kaysa sa Yang lamp. Tulad ng inaasahan, malamig na sinabi ni Kadir, si James ay may suporta sa labas ng puwersa. Matagumpay na pinasok niya ang ranggo ng Declan Mahayana. Samantala, ang gobernador ng Yin ay nakuha ang tulong ni James sa Woe-infinite formation at matagumpay ang pagsasama ng mga kayamanan. Panipi. Sa ganoon, hindi maiwasang umiwas si Dravko at Stavros. Bilang si James ang unang tao na magkaroon ng pagsasama ng tatlong kayamanan, hindi nila pinili na lumaban sa kanya ang head-on. Sa halip, ginamit nila ang Woe-infinite formation upang matrap siya. Ngayon, hindi lamang ang pagsasama ni James ay ang tatlong pagsasama ng kayamanan, ngunit pumasok din siya sa ranggo ng Declan Mahayana. Ang kanyang lakas ay lumampas sa Morgoth na isang beses ay nagdala ng isang kakilakilabot na pagdurusa kay Zymergy. Mas mahalaga, ang gobernador ng Yin ay nagkaroon ng tatlong pagsasama ng kayamanan at naabot din ang ranggo ng Declan Mahayana. Kaya, kailangan nilang harapin ang dalawang powerhouse na mas malakas kaysa sa Morgoth. Paano makatiis ng 40th langit ang gayong presyon? Kailangan nating baguhin ang ating plano. Biglang sinabi ni Kadir, hindi ito makikinabang sa amin kung magpapatuloy ito.
Tanungin natin si Lord Goyo. Nagulat, sinabi ni Dravko, parehong ang kanilang lakas ay lumampas sa Morgoth. Ito ay isang pagdurusa na hindi naranasan ng 40th langit dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,974 na mabilis na tumango si Stavros. Kadir, no mistakes can happen at this time. Otherwise, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, maririnig na mula sa ika-40 langit ang mga sumpa ni Yeria. Kadir, lagi mong sinasabi na nagsisisi ka sa US at gusto mo kaming gantihan. Ganito mo ba kami bayaran? Papatayin mo ba ang iyong anak para sa kapakanan ng iyong banal na reputasyon at upang pagtakpan ang iyong imahe? Paano mo mamumuno at makokontrol ang mga daigdig? Nang marinig iyon, natigilan sina Stavros at Dravko. Napatingin sila kay Kadir, nagtataka. Sa sandaling ito, mapatla ang mukha ni Kadir. Kung ano man ang kinatatakutan ng isa ay mangyayari. Ang tanging kahinaan niya ay nasa kamay ni James at ng gobernador ng Yin. Hindi inaasahan ni Kadir na si James at ang gobernador ng Yin ay magiging napakabagsik at walang awa. Paano nila maitulak ang kanyang anak na babae na magdusa sa kapigatian? Hindi nagtagal, kumalma siya. Hindi niya maamin na anak niya si Yeria. Kung hindi, ang prestihiyo na itinatag niya ay mawawala bago ang Stavros, Dravko at ang buong 49 na langit. Pagkatapos, itinaas ni Kadir ang dalawang daliri. Isang sinag ng Wamalite ang agad na nagtatak sa kawalan. Sa sandaling iyon, naputol ang mga sumpa ni Yeria. Muling tumahimik ang paligid. As expected from James. He even used such petty tactics. Itinaas ni Kadir ang kanyang ulo at malamig na sinabi, mga kapwa magsasaka, kapag ang kataas-taasang landas ay magagamit, tayo ang pinakamataas na pinuno ng lahat ng mundo. Kung hindi natin kayang protektahan ang lahat ng daigdig, bakit tayo nabubuhay? Tungkol sa pagtatanong kay Lord Goyo, huwag mo nang ungkatin muli. Bagamat siya ang pinakamakapangyarihan, bihira siyang magpakita. Hindi siya interesado sa mga gawain ng 49th Heaven. Kung hindi natin kayang harapin si James at ang gobernador ng Yin at humingi ng tulong sa kanya, mapapahiya lang tayo. Nang marinig iyon, hindi nakaimik sina Stavros at Dravko. Maraming paghihirap ang aming pinagdaanan. Mabagal at malinaw na sinabi ni Kadir, noong nakaraan, si Morgoth ay nagdala ng kaguluhan kay Zymergy, pagkatapos ay biglang umalis si Waitara, iniwan ang lahat ng mundo sa kaguluhan. Pagkatapos noon, nagdala rin ng kaguluhan sina Chuba at Zemra. Pagkatapos ay dumating ang kapigatian ni Nayani at Harper. Hindi ba't isa-isa nating naresolba ang lahat? Sa oras na ito, dapat tayong magtulungan upang sugpuin si James at ang gobernador ng Yin at magdala ng kapayapaan sa lahat ng mundo. Ang matuwid na mga salita ng panghihikayat ni Kadir ay kapaki-pakinabang. Mahigit 10,000 kataas-taasang nilalang ang lumuhad upang sambahin siya. Para naman kay Stavros at Dravko, bagamat alam nila ang sitwasyon, wala silang pagpipilian kundi makinig kay Kadir. Biglang sinabi ni Kadir, Stavros, ikaw ang pinuno ng gate ng Wuya. Kaya ikaw lang ang makakadaan sa gate ng Wuya at ligtas na makapasok sa Woenfanite Formation. Ngayon, sana ay makatayo ka at tulungan ang US na tingnan ang sitwasyon sa Woenfanite Formation. Ipaalam sa US kung anong mga taktika ang ginamit ni na James at ng Yin Governor upang maiwasan ang ating kapigatian. Nang marinig iyon, si Stavros ay natigilan. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay namula. Siya ay nagmura sa kanyang puso. Si James at ang Yin na gobernador ay nakulong sa Woenfanite Formation. Kung si Stavros ay tumingin dito ng mag-isa, hindi ba siya mamamatay? Nang makita ni Kadir na si Wuyael ay bibigyan kanya, si Stavros ay nagsabi sa iyo, mamalo ng demonyo. At the same time, I'll let 3 of my disciples go with you. Naikuyom ni Stavros ang kanyang mga kamao. Alam niyang hindi siya makaka-atres, kaya tumango siya. Pagkatapos, winagaway ni Kadir ang kanyang kamay. Isang latigaw na may Wama Divine Light ang lumitaw sa harap ni Stavros. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,975. Sa parehong oras, ang tatlong mga alagad sa ilalim ng Kadir ay tumayo. Matapos sumulyap sa Kadir, tumingin si Stavros kay Dravko. Emperor Dravko, mag-ingat. Tulungan mo akong alagaan ang mga alagad.
Kapag nakakuha siya ng kumpirmasyon mula kay Dravko, lumingon siya upang umalis. Sa instant na ito, si Kadir ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, mapatla ang mukha ni Dravko. Mukha siyang malungkot. Bagaman sila ang 5 mga emperador ng landas, may mga ranggo sa kanila. Halimbawa, sina Dravko at Stavros ang pinakamahina sa 5 mga emperador ng landas. Maaari lamang silang umasa sa Kadir na mas malakas upang makakuha ng mas maraming benepisyo. Siyempre, kailangan nilang bayaran siya. Hindi nila kailangang bayaran siya ng mga benepisyo. Sa halip, maaaring kailanganin nilang bayaran siya sa kanilang buhay. Sa kabilang dulo, sa Wolfenite Formation, habang tumigil ang pagdurusa, hinawakan agad ni James ang sword ng Jozo at tumungo sa tuktok ng Wolfenite Formation. Matapos labanan ang 81 mga karakter na landas sa tuktok na beses, hindi pa rin masisira ni James ang tuktok ng Wolfenite Formation. Sa huli, bumalik siya sa Lotus ni Thea. Ang Wolfenite Formation ay hindi nilikha ng Wait Ara. Bumantong hininga si Thea at sinabi. Sa halip, nabuo ito kasama ang 9 na Kailoros na Diyos nang wala sa Taoism nang ipanganak si Wait Ara. Ito ay hugis ng urn. Upang masira, kailangan mong makuha ang Wuyeron o tanungin ang 9 na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan na baguhin ang Taoism. Panipi. Nang marinig iyon, sumimangot si James at tumingin kay Lysia. Bakit mo ako tinitingnan? Tinanong ni Lysia. Maaari ko bang masira ito? Siguro. Itinuwid ni James ang kanyang likuran. Binibigyang diin ang bawat salita, sinabi niya, hindi bababasa, alam mo kung paano gawin ang Wuyeron. Sa ganoon, nagulat sina Marcus, Michael at Thea habang nakatingin sila kay Lysia. Ano ang pagkakakilanlan ni Lysia? Mayroon bang ibang katayuan sa kanya bukod sa pagiging pangalawang katawan ni James? Kung hindi man, bakit may mataas na pag-asa si James para sa kanya? Nakaharap sa mga tingin ng lahat, ipinikit ni Lysia ang kanyang mga mata at umupo sa lupa. Sa susunod na segundo, isang kakaiba at transparent na enerhiya na lumayo mula sa kanyang katawan, na nagyayelo sa lahat. Pagkatapos, tinanong niya nang walang magawa, Master, alam mo ba ang tungkol sa aking pagkakakilanlan? Nahuli si James. Nang makita na ang Thea, Michael at Marcus ay nagyelo, sinabi niyang walang magawa, sa una, ayaw kong alisan ito, ngunit ngayon. Panipi. Nakita mo ang aking pangunahing sarili, ginambala ni Lysia si James. Yeah. Tumango si James. Nakita ko rin si Emperor Yardan. Panipi. Nakuha ito. Bumantong hininga si Lysia. Ito ay pilak na maaaring dumaan sa nasa salat at hindi nasa salat. Tumingin si James kay Lysia at tinanong, maaari mo ba akong tulungan? Kudlit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,976. Umiling-iling ang kanyang ulo. Hindi. Hindi inaasahan ni James iyon. Nabigla siya. Walang magawa, sinabi niya, hindi tayo dapat magbiro ngayon. Mukha ba ako? Sinulyapan ni Lysia si James. Hindi ko nais na tumulong. Hindi lang ako makakatulong. Nag-aalala si James. Maaari ka ring lumikha ng Wait Ara kasama ang Taoism. Bakit? Panipi. Ang pangunahing sarili ko, si Frana, ay isa sa 9 na mga Diyos ng Kailoros na walang kabuluhan, sigaw ni Lysia. Ako si Lysia. Malinaw na tumingin ako. Ako ang nakatutuwang Lysia. Ako ang iyong pangalawang katawan, Lysia. Noon, natigilan si James. Kasalanan niya ito. Hindi niya maiwasang pagsamahin ang Frana at Lysia. Si Lysia ay Frana, ngunit wala siyang supernatural na kapangyarihan na kasing lakas ni Fona. Mahirap para sa kanya. Sa gayon, hindi sinabi ni James, paumanhin, Lysia. Nagmamadali akong magtagumpay, kaya't bigla, ipinakita ni Lysia si James ng isang nakasisilaw na ron. Nang makita ito ni James, nagulat siya. Ito ay, panipi. Ito ang Wuyeron, sabi ni Lysia na may ngiti. Nang bumalik si James sa kanyang katinoan, agad niyang inabot upang kunin ito. Mabilis na sinabi ni Lysia, Master, kalahati lamang ito. Mayroon lamang akong kalahati nito. Ibigay mo sa akin. Sa kabutihang palad, sinabi ni James, ang kalahati nito ay sapat na. Kailangan kong matugunan ang layunin pagkatapos ng pagtitiis ng pagdurusa ng napakatagal. Maghintay.
Lizia dodged muli. Inalis niya ang kamay niya kay James. Master, ang kalahati ng Wuya ron ay sapat lamang para sa isang tao na masira mula sa Woenfinite Formation. Naisip mo ba kung sino ang makatipid? Nang marinig iyon, si James na una ay nasa sabik na huminahon. Hindi ba ako makatipid? Umiling-iling si Lizia. Ninakaw ko ito mula sa aking pangunahing sarili. Hindi ko ito magagawa. Nang marinig iyon, tumahimik si James. Ang kalahati ng ron ay sapat lamang upang makatipid ng isang buhay. Dapat ba niyang iligtas ang kanyang asawa o kagat ang bala at masira ang Woenfinite Formation upang labanan laban sa 5 mga emperador ng landas? Ang pag-save ng Thea ay syempre ang kanyang pinakadakilang prioridad, ngunit sasang-ayon ba siya? Sa kanyang pagkatao, kahit na lumabas siya, lalaban siya sa 5 landas ng mga emperador, na humahantong sa kamatayan. Sa halip na gawin iyon, dapat kunin ni James ang kalahati ng ron at magmadali sa labas ng Woenfinite form upang labanan laban sa 5 mga emperador ng landas. Sa kaisipang iyon, pinahihit ni James ang kanyang mga kamao at tumingin kay Lizia. Tilitago mo sa espasyo at dalhin. Panipi. Mayroon siyang 3 pagsasama ng kayamanan, kung wala siyang pagkilala, hindi mo siya mapapanatili. Ginambala ni Lizia si James. Bukod, sa sandaling umalis siya, ang natitirang mga buhay na nilalang ay mawawalan ng proteksyon. Nang marinig iyon, sumimangot si James. Bago pa man siya makapagsabi, lumitaw ang isang magandang figure at inalis ang ron sa kamay ni Lizia. Nang makita iyon ni Lizia at James, natigilan sila. Mukhang nakakita sila ng multo. Ang Thea ay hindi tinatakan ni Lizia. Siya ba ay nag-eavesdropping? Gamit ang ron sa kanyang kamay, tiningnan ni Thea si Lizia bago tumingin kay James. Panipi. Ikaw ay isang tao. Siyempre, dapat mong ipagsapalaran ang iyong buhay. Panipi. Nang marinig iyon ni James, nasisiyahan siya. Darling, mahusay ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,977. Nang malapit nang makuha ni James ang ron, lumayo si Thea. May sasabihin muna ako. Nakatitig si Thea kay James. Hiniling ko sa iyo na ipagsapalaran ang iyong buhay, ngunit hindi ko ibig sabihin na lumabas ka at lumaban sa 5 mga emperador ng landas. Kahit na mayroon kang 3 pagsasama ng kayamanan at naabot mo ang ranggo ng Declan Mahayana, mawawala ka kung nakikipaglaban ka sa 5 landas ng mga emperador. Panipi. Nang marinig iyon, si James ay nasaktan. Matalino ka. Naaalala ko lang sa iyo. Nagpatuloy si Thea. Ang 5 landas ng mga emperador ay maaaring makontrol ang lahat ng mga mundo dahil kinokontrol nila ang 5 mga pintuan ng kataas-taasang landas. Panipi. Kaagad, napaliwanagan si James. Ang Gate of Mysterio, Gate of Creation, Gate of Virtue at Gate of Wuya. Sa isang mababang tinig, sinabi ni Thea, at ang Gate ng Pangunawa. Kabilang sa 5 mga pintuang ito, bukod sa Gate ng Pangunawa na nagmula sa hindi mabilang na enerhiya, ang iba pang 4 ay ang tanging makontrol ang lahat ng mga mundo maliban kay Lord Goyo at ang 4 na mga emperador ng landas. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin kay Lizia. Lizia, mangyaring ibahagi ang kultura sa iyong Panginoon. Napangiwi si Lizia. Agad, tumayo siya sa tabi ni Thea. Inilagay niya ang kamay sa baywang niya. Makinig ka, James. Sasabihin ko lang sa iyo ito minsan. Hindi nagsalita si James. Ang Gate ng Misteryo. Tumigil si Lizia nang nakangiting. Kinokontrol nito ang kapalaran at muling pagkakatawang tao ng mga banal na nilalang. Ang Gate ng Birtod ay may hindi masasayang kapangyarihan ng kabutihan. Kinokontrol nito ang mga batas ng lahat ng mundo at ang record ng karma ng mga banal na nilalang. Ang Gate ng Paglikha ay nagtataglay ng kapangyarihan ng paglikha. Galing ito sa kapangyarihan ng Waltraud na independenteng ng Wait Ara at kinokontrol ang supernatural na kapangyarihan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang talento nito ay inayos ng hindi inaasahang mga pagkakataon ayon kay Karma. Ang Gate ng Wuya ay isang independenteng pag-iral na nagtitipon ng historial. Kinokontrol nito ang lahat ng parusa sa mundo. Lumilikha ito ng mga pagdurusa gamit ang karma at nagpapatupad ng mga kautusan. Panipi. Matapos marinig ang paliwanag ni Lizia, hindi makakatulong si James ngunit huminga ng malalim. Ito ang mga tunay na tagalikha ng mga patakaran.
Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga banal na nilalang ay nabubuhay sa ilalim ng mga patakaran at pag-aayos ng 5 mga emperador na ito. Ang kapalaran, muling pagkakatawang tao, karma, pagdurusa at kapalaran ay natukoy na para sa mga banal na nilalang. Kung ang isang tao ay hindi sumunod sa landas na kanilang iginuhit, nangangahulugan ito na ang isa ay isang demonyo at sumalungat sa landas. Kaya, dapat papatayin ang isa. Ngayon, tila pareho sina Yeria at Wesley ay mga piraso lamang ng chess. Maging si James at ang kanyang asawa ay nasa ilalim ng anino ng mga patakarang ito. Ang Dernature at kataas-taasang landas ay wala sa 5 mga emperador ng landas. Ito ba ay talagang gusto kung ano ang sinabi? Ito ay ang pagdurusa sa Lear. Ang lahat ng mga banal na nilalang sa ilalim ng Lear Tribulation ay hindi makatakas. Honey, nakatitig si Thea kay James. Naiintindihan mo ba? Ang mga mata ni James ay makitid. Sinasabi mo na dapat akong magtungo sa 4 na mga pintuan ng direkta. Tama iyon. Narito ang isang candy bilang gantimpala. Si Thea ay ngumiti ng matamis at sinabi, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Mayroon akong 3 pagsasama ng kayamanan. Hindi ito problema para sa akin na manatili para sa 50 enterpock sa Woanfanite Formation. Ang susi ay dapat kang mag-sneak sa 49 na langit pagkatapos lumabas ng Woanfanite Formation. Kapag nahanap mo ang 4 na mga pintuan sa loob ng 50 panahon at pinapagaan ang mga ito, malulutas ang pagdurusa ng Solemna. Panipi. Mahusay na ideya. Sinampal ni Lizia ang daliri niya. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, kung ihahambing sa pagpatay sa iyo, ang pagkontrol sa lahat ng mga mundo ang kanilang pangunahing prioridad. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang pangkat ng mga mapagkunwari na may malakas na pagnanais para sa kapangyarihan. Nang marinig ang kanilang mga salita, dahan-daang lumingon si James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang pagpunta ng diretso sa 4 na mga pintuan ay isang magandang ideya. Hindi bababasa, ito ay mas makatutuhanan kaysa sa pakikipaglaban sa 5 mga emperador ng landas. Gayunpaman, mas nababahala siya na ang 5 landas ng mga emperador ay hindi lamang gagamitin ang porma sayon ng Woanfanite. Kung sila ay pumapasok dito, magiging, si Thea. May nanunood sa amin, biglang sinabi ni Lizia. Sumimangot si James. Nang magamit na niya ang kanyang Zen, hinawakan siya ni Thea. Huwag gamitin ang iyong Zen. Pagkatapos, nawala si Thea. Gumawa din si James. Walang nahanap na data. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,978. Nang kukunin na ni James ang ron, lumayo si Thea. May sasabihin muna ako. Napatitig si Thea kay James. Hiniling ko sa iyo na ipagsapalaran ang iyong buhay, ngunit hindi ko sinasadya na lumabas ka at lumaban sa 5 Path Emperors. Kahit na mayroon kang 3 Treasures Integration at naabot mo na ang Declan Mahayana rank, matatalo ka kapag sama-sama kang lalaban sa 5 Path Emperors. Nang marinig iyon, natigilan si James. Matalino ka. Pinapaalala ko lang sa'yo. Nagpatuloy si Thea. Maaaring kontrolin ng 500 ang mga emperador sa lahat ng mundo dahil kontrolado nila ang 5 pintuan ng kataas-taasang landas. Sa sandaling iyon, naliwanagan si James. Ang pintuan ng misteryo, pintuan ng paglikha, pintuan ng kabutihan at pintuan ng wuya. Sa mahinang boses, sinabi ni Thea, at ang pintuan ng pagdama. Among these 5 gates, aside from the gate of perception which derived uncountable innate energy, the other 4 are only one to control all worlds other than Lord Goyo and the 4 Path Emperors. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan si Lizia. Lizia, please share the culture with your master. Humajijek si Lizia. Agad siyang tumabi kay Thea. Itinaas niya ang kamay ni James. Listen up, her hand on her. Isang beses ko lang sasabihin sa iyo ito. Hindi nakaimik si James. Gate of Mystery. Tumigil sa pagngiti si Lizia. Sa mahinang boses, sinabi niya, taglay nito ang walang katapusang kapangyarihan ng reinkarnasyon. Kinokontrol nito ang kapalaran at muling pagkakatawang tao ng mga banal na nilalang. Ang pintuan ng kabutihan ay may hindi mauubos na kapangyarihang kabutihan. Kinokontrol nito ang mga batas ng lahat ng mundo at ang record ng karma ng mga banal na nilalang. Ang pintuan ng paglikha ay nagtataglay ng kapangyarihan sa paglikha.
Ito ay nagmula sa Waltraud power na independyente sa Wait Ara at kinokontrol ang supernatural power ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang talento nito ay inayos ng mga hindi inaasahang pagkakataon ayon sa karma. Ang pintuang bayan ng Wuya ay isang malayang pag-iral na nagtitipon ng kasaysayan. Kinokontrol nito ang lahat ng mundo. Parusa. Lumilikha ito ng mga kapigatian gamit ang karma at ipinatupad ang mga utos. Matapos marinig ang paliwanag ni Lizzie, hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Ito ang mga tunay na lumikha ng mga alituntunin. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga banal na nilalang ay namumuhay sa ilalim ng mga patakaran at kaayusan ng mga 500 na emperador na ito. Ang kapalaran, muling pagkakatawang tao, karma, kapigatian at kapalaran ay itinakda na nila para sa isang banal na landas. Ibig sabihin, ang isa ay isang demonyo at lumaban sa landas kaya, ang isa ay dapat napatayin ngayon, tila si Yeria at Wesley ay mga chess lamang na nasa ilalim ng mga alituntuning ito. Honey, tinitigan ni Thea si James, naiintindihan mo ba? Naningkit ang mga mata ni James. Sinasabi mo na diretso akong pumunta sa Four Gates. Tama yan. Ngumiti si Thea ng matamis at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Nasa akin ang Three Treasures Integration. Hindi problema para sa akin na manatili sa loob ng 50 entrepok sa Woanfanite Formation. Ang susi ay dapat kang pumuslit sa 49th Heaven pagkatapos na lumabas sa Woanfanite Formation. Kapag nahanap mo na sila sa loob ng 54 Gap Ox, ang kapigatian ay malulutas. Magandang ideya. Pinitik ni Lizzie ang kanyang daliri. With a smile, she said, in comparison to killing you guys, controlling all worlds is their top priority. After all, they're a group of hypocrites with a strong desire for power. Nang marinig ang kanilang mga salita, dahan-daang lumingon si James habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang dumiretso sa Four Gates ay isang magandang ideya. Hindi bababasa, ito ay mas makatotohanan kaysa sa pakikipaglaban sa Five Path Emperors. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na hindi lang gagamitin ng Five Path Emperors ang Woanfanite Formation. If they barged in here, Thea would be. Someone's watching US, biglang telepatikong sabi ni Lizzie. Kumunat ang noo ni James. Nang gagamitin na niya ang Zen niya ay hinawakan siya ni Thea. Don't use your Zen. Alertuhan mo sila. Hanap tayo ng hiwalay. Tapos, nawala si Thea. Gumawa din si James ng hakbang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,970. Upon na pagdinig na, bago nagsalita sina Hattie at Zachariah, sumagot ang magandang babae. Nang malapit na siyang magtungo sa mga bangkay, lumingon siya at tiningnan ang dalawang kasama niya. Hattie, Zachariah, lalaban ka ba sa landas ng Emperor? Nag-click si Zachariah ng kanyang dila at malamig na sinabi, syempre hindi. Ngunit dapat mong pamunuan ang daan. Tama iyon. Malinaw na sinabi ni Hattie, gusto mo ang mga kaluluwa ng buhay na nilalang. Hahayaan ka naming mauna. Ikaw ba ay mga lalaki? Galit na galit ang magandang babae. Sige, umupo si Stavros gamit ang kanyang mga binti. Yamila, pumunta ka lang. Ang magandang babae, si Yamila Moro, ay nagngangalit ng magalit bago maglakad papunta sa mga bangkay. Sa kabilang banda, si Hattie at Zachariah ay uminom ng alak ng walang tigil. Ang kanilang mga aksyon ay pinapanood ni na James at Thea na nagtago ng kanilang mga oras sa walang bisa. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Lizzie, nalaman nila ang tungkol sa Stavros. Ito ay lamang nang makita ni James ang kanyang mukha, natagpuan niya ang huli na pamilyar. Hindi niya ito maipaliwanag. Kung kumilos tayo, dapat nating tapusin ang mga ito sa isang hit. Sinabi ni Thea sa telepathically, mayroon siyang gate ng Wuya. Maaari siyang makatakas anumang oras. Mukha siyang pamilyar, sinabi ni James, ngunit hindi ko alam kung saan ko siya nakilala. Ito ay Xavion, ang prinsipe ng Yeftero, paalala ni Thea. Xavion. Ito ay Xavion. Noon lamang na napaliwanagan si James. Hindi lang niya maintindihan kung bakit si Stavros, isa sa 5 mga emperador ng landas, ay nauugnay sa Xavion. Tatlo sa kanila ay nasa ranggo ng Declan Mahayana, at ang isa ay isang emperador ng landas. Panipi. Tinanong ni Thea, sino ang haharapin mo?
Panipi, Xavion, syempre, malamig, sinabi ni James, iyon ang dati kong kaaway. Dapat kong malutas ang misteryo na ito. Panipi, huminga ng malalim si Thea. Huwag mo siyang maliitin. Kung dalhin kanya sa gate ng Wuya, hindi siya mapipigilan. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Ito ay nakasalalay sa kung ang kanyang gate ng Wuya o ang aking tatlong pagsasama ng kayamanan ay mas mabilis. Sa gayon, tumingin siya kay Thea. Sa pamamagitan ng paraan, sina Zachariah at Hattie ay tila naiiba sa iba pang mga kataas-taasang nilalang. Tingnan natin kung mahuli natin silang buhay. Maaari silang maging kapaki-pakinabang. Panipi, nakuha ito. Inilipat ni Thea ang mga mata kay James. Sa palagay mo ba pinapatay ko ang lahat? Nag-shock si James bago hinayla ang Jozo sword. Magsimula ka agad. Lizzie, gamitin ng maayos ang kampanilya. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng ilaw ng taybak at tumungo patungo sa mga lugar ng pagkasira ng palasyo. Nang makita iyon, itinaas ni Thea ang kanyang kamay. Ang isang sinag ng Wamalite ay sumulpat sa lugar. Pagkatapos, ang lakas ng pagsasama ng tatlong kayamanan ay tumama. Sa isang instant, ang kalangitan sa itaas ng palasyo ng batas ay napuno ng nakasisilaw na ilaw. Agad na nagyelo ang lahat. Ano iyon? Bulalas ni Zachariah. Bulalas ni Hattie, wow! Maganda ang ilaw. Mga idiots, magmadali at tumakbo. Narito si James at ang Yin Governor. Habang nagulat pa rin, pinalawak ni Stavros ang kanyang mga kamay. Ang gate ng Wuya sa likuran niya ay may sagradong radiation. Sa susunod na segundo, kasunod ng isang tunog, isang light sword ang lumipad mula sa walang bisa. Nagpunta ito ni Stavros at pumasok sa gate ng Wuya sa likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6980. Stavros ay humikot. Kaagad, nanlaki ang kanyang mga mata. Nabigla siya. Ito ang Jozo sword ng Wuya Demon Slayer sword. Darn it. Pagkatapos, sumabog ang kanyang katawan. Bumaril siya hanggang sa langit kasama ang ilaw ng Wama. Sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog, bukas ang gate ng Wuya. Kaagad, ang buong lugar ay nanginginig. Ang mga lugar ng pagkasira ng palasyo ng batas ay sinaktan muli ng pagbabago-bago. Ang gate ng Wuya ay inilibing. Sa mga lugar ng pagkasira, agad na isinaaktibo ni Hattie at Zachariah ang Holy Light Defense at bumaril sa kalangitan. James, naghahanap ka ng kamatayan. Nang makita na ang gate ng Wuya ay inilibing, galit si Stavros. Siya ay bumagsak sa walang bisa. Ang mga palad ng ilaw ng Wama ay napuno ang kalangitan at sinalakay si James. Sa instant na ito, isang malaking porma sayon na nakarating mula sa walang bisa. Nakulong ito ng mga Stavros at mga palad sa loob. Pagkatapos, sa kalangitan sa itaas ng porma sayon, may mga kulay abo na ulap. Nagring ang mga kampanilya. Tumama si Wama Lightning. Mula sa lupa, si Wama Flame ay tumaas sa kalangitan. Ang mabangis na galit na hangin ay napuno ang kalangitan, na bumubuo ng isang malakas na komprehensibong pagbabago bago ng pag-atake sa pagbuo. Sinira nito ang lahat ng mga palad ng Stavros. Si Stavros ay nahuli sa bantay dahil bigla siyang nakalantad sa komprehensibong pagbabago bago ng pag-atake. Agad siyang nilamon ng kidlat, galit wind, at apoy. Umiwas siya. Kasabay nito, ang kanyang panghuli gintong katawan ay tila na slash ng hindi mabilang na mga dagger. Maraming mga sugat. Gaano ka manggahas? Itinaas ni Stavros ang kanyang madugong braso. Kaagad, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng ilaw ng Wama. Mabilis na natipon ang kanyang likas na enerhiya. Kasunod ng isa pang tunog, ang Wama Light Sword ay lumipad mula sa pagbuo. Ito ay tinusok sa pamamagitan ng pagtatanggol ni Stavros ng ilaw ng Wama. Ang isang madugong butas ay makikita sa balikat ng kanyang panghuli gininto ang katawan. Umungol si Stavros sa sakit. Pagkatapos, siya ay natitisod at lumuhad sa lupa na may isang tuhod. Agad na, ang apoy ng Wama ay dumating at kinain siya ng mabilis muli. Malakas siyang sumigaw. Habang nasasaktan siya, bumaril ulit siya sa langit. Gayunpaman, siya ay pinigilan ni Hemore at Fennec na nagmula sa walang bisa. Bumangga sila sa isa't isa. Habang nag-flick ang kanilang mga after images, agad na napapaligiran sina Stavros ng Fennec at Hemore. Sa laban, kumalat ang mga braso ni Stavros.
Hindi mabilang na mga sinag ng Wamalite shoutout, agad na hinagupit sina Hemore at Fennec. Paano ka maglakas loob na magpakita ng mga ganitong maliit na trick? Kinutya ni Stavros, ito na ngayon. Pagkatapos, isang banal na ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata. Sa nakasisindak na ilaw ng Wama, hiniwa nila ang Wama Lightning at Wama Flame. Sa gitna nito, ang libo-libong mga pisikal na clones ay umiikot at gumawa ng isang paglipat. Hindi mabilang na mga kamao ng illusionary na sinuntok ang dingding ng Pormasayon, na nagiging sanhi ng isang serye ng mga kulog na panginginig. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa dingding ng Pormasayon. Kapag ito ay malapit ng bumagsak, isa pang sinag ng ilaw ng espada ng Wama. Kasunod ng isang nakakatakot na tunog, ang ilaw ng Tayback na tinusok sa libo-libong mga clone ng Stavros. Matapos ang hindi mabilang na malakas na tunog, ang ilaw ng ilaw ng ilaw ng ilaw ay biglang tumagos sa panghuli gininto ang katawan ni Stavros. Nag-hover ito bago si Stavros bago maging magandang figure ni Lysia. Sa instant na iyon, bigla itong naging tahimik sa pagbuo. Para bang ang lahat ay nagyelo dahil sa isang mahiwagang kapangyarihan. Tahimik na ito ay nakakatakot. Bumalik sa kanyang katinoan, tiningnan ni Stavros si Lysia sa kawalan ng paniniwala. Ikaw ay ipinagmamalaki, sinabi ni Lysia. Ako ang Quasar pangalawang katawan, Lysia. Ako rin ang iyong ninuno. Kaagad, galit si Stavros. Bago pa man siya makapagsabi, ang mga pagsabog ay tumunog sa paligid niya. Tumingin siya. Nakita niya na ang kanyang libo-libong mga clones ay sumabog sa pagbuo pagkatapos ng pagyelo para sa isang habang. Bukod doon, kapag sumabog ang bawat clone, ang kanyang isip at kaluluwa ay manginig. Kaya, ang pagsulong ng kanyang enerhiya at dugo sa panghuli gininto ang katawan ay hindi makokontrol.